Okay, let's go sa Word of God. Let's open our Bible sa John chapter 17. And let's just read verse 21. So, as usual, I invite everyone to stand up and let's read together the Word of God. John chapter 17, verse 21. Okay, are you there? So, sabay-sabay tayo. Let's go. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa akin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. You may now be seated. So here in John chapter 17, Jesus is not talking to he's not talking already sa kanyang mga alagad. He's talking to the Father, God the Father. And this is a blessing para sa atin na malaman ang prayer ni Jesus. Dito makikita natin kung ano ang pinagdarasal ni Jesus. So it's not just a simple prayer, it is a prayer of the Son of God sa God the Father. Tinatawag itong the Lord's Prayer, panalangin ng yes, it is called the Lord's Prayer, but it is commonly called panalangin ng dakilang punong saserdote, the prayer of the high priest. So because dito nanalangin si Jesus as bilang dakilang saserdote na nag-intercede para sa atin. Now, here's the question. Bakit nanalangin si Jesus sa Ama kung siya ay Diyos? So, yan ang isang interesting na tanong. So, here in John chapter 17, pinapakita ng prayer ni Jesus ang unique na relationship niya ng God the Son at saka God the Father. Nanalangin si Jesus sa Father not because siya ay mababa kaysa sa God the Father, kundi to show ang malapit nilang relationship, close relationship nila, ang close relationship niya sa Father. And yung perfect unity ng Trinity, okay? Yung pagkakaisa ng Trinity. Bilang God the Son, pinapakita niya dito ang kanyang submission and dependency o pagtitiwala sa Ama as an example para sa atin kung paano dapat mag-pray na kung saan nagdedepende tayo sa kay God. So nanalangin si Jesus as an example ng kanyang pagtitiwala and kanyang obedience habang siya ay nasa katawang tao. So, pinapakita nito bagaman na si Jesus ay ganap na Diyos, siya rin ay ganap na tao. 100% God and 100% na tao. So, this shows na, again, bagaman siya ay Diyos, siya ay also 100% na tao. And nakaranas siya ng limitasyon at damdamin ng pagiging tao. And his prayer shows ng kanyang pag-submission sa will ng Ama and his care para sa kanyang mga alagad at maging sa atin. Now, I want you to know na this prayer ay tinatawag na the Lord's Prayer, panalangin ng Panginoon. But also, tinatawag din ang Matthew chapter 6, naalala nyo, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Diba? Naalala nyo ang prayer na yun. Tinatawag din yan na the Lord's Prayer. Ngunit, sa totoo lang, itong prayer na ito sa Matthew chapter 6, ang Ama namin sumasalangit ka sambahin ng ngalan mo. Sa totoo lang, ito yung prayer na hindi kailanman na ipapanalangin ni Jesus para sa kanyang sarili. You know why? Kasi dahil kasama ng panalangin ito is humingi ng kapatawaran sa nagawang kasalanan. You remember sa verse 12, sinabi sa Matthew 6 verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So this is one thing na hindi kailanman na ipagpipray ni Jesus para sa kanyang sarili. You know why, right? Kasi wala siyang kasalanan. Amen? Wala siyang kasalanan. Ang panalangin sa Matthew chapter 6 is an example of prayer na para sa kanyang mga disciples. If you remember, na humingi ng request ang mga alagad, Lord, teach us how to pray, di ba? Paano manalangin? So, this is a prayer na pattern, model, halimbawa kung paano tayo mananalangin sa disciples and para sa atin, paano tayo mananalangin. But again, sa totoo lang, hindi ito ang ipapanalangin ni Jesus. This is just an example para sa atin. So,
Because, again, hindi siya mananalangin, patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So, ang tinatawag natin the Lord's Prayer sa Matthew 6 ay isang prayer na hindi niya kailangan na ipanalangin para sa kanyang sarili. But here, in John chapter 17, we will see ang tunay na panalangin ng Panginoon sapagkat ito ang mismong prayer na pinanalangin ni Jesus. If you will study this chapter in details, pwede tayong mag-last na ilang linggo, ilang months. Maraming mga details dito na pwede natin na pag-usapan. But we only have limited time. So tutukan lang natin ngayong umaga ang mahalaga sa kanyang prayer at this moment. Dito sa chapter 17, makikita natin ang panalangin ni Jesus into three parts. Una, nanalangin siya para sa kanyang sarili. Pangalawa, nanalangin siya para sa kanyang mga alagad. And pangatlo, nanalangin si Jesus para sa mga mananampalataya, para sa lahat ng mga mananampalataya. So let's look at the first point si Jesus na kung saan nanalangin siya para sa kanyang sarili. And before we read verses 1 to 5, notice with me yung posisyon ni Jesus sa kanyang prayer dito, sa kanyang pananalangin. Makikita natin sa verse 1, bagamat ang pinakamahalaga sa prayer ay ang posture ng ating puso pag nagpipray tayo. But interesting na nanalangin si Jesus dito, if you will notice sa verse 1, na nanalangin siya na tumingala sa langit. Because sa panahon ni Jesus, kaugalian kasi ng mga Hudyo na manalangin na nakatingala sa langit. So, and this means para sa kanila yung openness sa Diyos and merong malalim na relationship sa Kanya. So, sa ganitong posisyon ng panalangin, nagpapahayag ito din ng pagtitiwala and paglapit sa Diyos. Now, sa simula ng panalangin ay nanalangin si Jesus para sa kanyang sarili. Ngunit hindi ito selfish na prayer. Okay? Hindi ibig sabihin na nanalangin siya para sa kanyang sarili, selfish na prayer na ito. Dahil ang iniling niya ay maluwalhati siya upang maluwalhati ang Ama. Okay? And so verse 1, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. In verse 4 and 5, look that verses with me, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian at tapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. So this prayer of Jesus ay ang panahon na kung saan, di ba malapit na siya sa cross and makakaranas ng matinding paghihirap. Yung main reason ni Jesus sa sandaling ito, ang kanyang purpose, ang kanyang goal sa sandaling ito is maluwalhati ang Diyos Ama through sa kanyang kaluwalhatian. So Jesus want to bring glory sa Ama at makabalik sa piling ng Diyos Ama sa kanang kamay ng Diyos Ama upang muling maranasan ang ganap na communion na meron siya sa Ama mula pa sa walang hanggan. And if you will notice in verse 1, sabi ni Jesus sa kanyang prayer, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. So in this prayer, hindi ibig sabihin ni Jesus na ginave up na niya, sinuko niya ang kanyang kaluwalhatian. Habang nandito si Jesus, taglay pa rin niya ang kanyang nature at kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. Wala ni isang sandali na siya tumigil sa pagiging bilang Diyos. Okay? Ngunit hindi ito makita ng mga tao, di ba? Hindi ito makita ng mga tao, marami pa rin ang hindi nananampalataya sa kanya. But now, prinay ni Jesus na, na makabalik siya sa Diyos Ama, piling ng Diyos Ama, at muling may pakita ang kanyang tunay na kaluwalhatian. Remember in Philippians chapter 2 verse 7, sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, maliwanag na kapantay siya ng Diyos Ama. Binitiwan niya ito dahil nagkatawang tao siya. Sa kanyang pagkatawang tao, so meron siyang limitasyon na. Okay? So, binitiwan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. So, again, this shows us na kusang loob na sinet aside ni Jesus ang kanyang privilege at ang kanyang kaluwalhatian
bilang Diyos para maging tao. However, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi kailanman nagbago o nawala. Okay? So, sinumula ni Jesus ang kanyang prayer sa pinakamahalagang prayer, ang kaluwalhatian ng Diyos. Mahalaga po ito dahil ito ang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundo, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit naririto tayo sa mundo. Upang, gaya ni Jesus, upang luwalhatiin si Jesus, luwalhatiin ang Diyos sa buhay natin. And so, bakit mahalagang kaluwalhatian ni Jesus? Dahil kailangan natin si Jesus sa buhay natin upang tayo rin ay makapunta sa kaluwalhatian sa walang hanggan. Napakagandang balita because nakumpleto ito ni Jesus ang kanyang mission, di ba? Through His death on the cross at kanyang pagkabuhay at ascension. So, tatlong bagay, in fact, apat ang nakumpleto. Crucifixion, resurrection, ascension, and glorification. Okay? Crucifixion, resurrection, ascension, pagpaitaas, pagbalik na sa langit, and glorification. Kaluwalhatian. So, mahalagang kaluwalhatian ni Jesus. So, and this gives us hope. This gives us great hope dahil sinabi ni Jesus in verse 24, Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. That means na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang para sa Kanya, kundi sa atin din, para sa atin na makita natin sa lahat ng mga sumasampalataya tapat sa Kanya na makikita na natin siya sa eternity. And one day, makikita natin ito, ang kaluwalhatian niya. And you know what? Ito yung pinakamagandang bagay na makikita natin higit sa ng mga nakita natin. Okay? Alam nyo ba yung feeling na nakakita ka ng kamanghamanghang bagay na kung saan meron kang malalim na joy, meron kang joy, may peace ka sa iyong puso. Now, iba kapag nakita na natin ng harapan ng Panginoon sa eternity. Nasa harapan na tayo ng presensya ng Diyos. Sa mga theologian, tinatawag itong beatific vision, na makita ang Diyos ng harapan, ang kanyang kaluwalhatian ng harapan. So, ito yung pinakamahalagang view. Kung siguro nasa top of the mountain ka and you appreciate the creation of God, di ba? Wow! How much more na makita ang kaluwalhatian ng Diyos ng harapan. So, ito ay magbibigay sa atin ng tunay and walang hanggang kagalakan. Isang kagalakan na hindi mawawala magpakailanman. Ngunit, gaya ng prayer ni Jesus na maluwalhati siya, napakalaga rin sa ating mga prayer. This is the lesson, mga kapatid. This is the lesson. So, sa example na prayer ni Jesus, napakalaga na include natin palagi sa prayer natin, araw-araw. Lord, maluwalhati ka nawa sa buhay ko. Be glorified. Maparangalan ka sa buhay ko. Kasi kung yan ang prayer mo, yan ang desire mo sa buhay mo. Maluwalhati ang Panginoon. So, may it be your desire and your prayer sa Diyos. Lord, be glorified. Maluwalhati ka. Now, second thing is nanalangin si Jesus para sa kanyang mga disciples. Ano yung pinanalangin niya? Protection. Verse 11, At ngayon ako'y papuntas na sa inyo, iniiwan ko na ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Verse 15, tingnan nyo rin po, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. So sa verse 11, sa binasa natin, pinag-pray ni Jesus, pinay ni Jesus ang kanyang mga disciple for protection because we know na malapit na siyang umalis sa mundo at bumalik sa Ama. Alam ni Jesus ang mga challenges, ang mga pagsubok na pagdadaanan ng mga disciples, mga persecution na pagdadaanan nila pag alis niya. Kaya nanalangin siya, Ama, ingatan mo sila. Nais ni Jesus na manatili silang faithful despite ng mga challenges, persecution. We know that they died, 'di ba? Dahil sa pag-uusig
ng mga taong ayaw tumanggap ng gospel. Si Peter ay pinako sa krus, pabaliktad, may sinibat ng mga disciples. But the main point ng kanyang prayer is protect na hindi sila madala ng kaaway na sila ay mag-give up sa pananampalataya, kundi manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na daranasin nila sa mundo. Okay? And another prayer ni Jesus para sa kanila is unity. Unity. Luke verse 11, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa. So tingnan nyo yung unity ng God the Father and God the Son. Gayon din naman sila ay maging isa. Ito din yung prayer niya sa kanyang mga disciples, ang unity. So he wants unity for his disciples na kung saan sumasalamin sa pagkakaisa ng Trinity, ng Ama, Anak at Espiritu. So alam nyo, ang nagkakaisang grupo ng mga disciples this is powerful testimony sa mundo about sa truth and pag-ibig ni Kristo. So their unity, it will prove it is a living testimony about sa pag-ibig ng Diyos and ang kapangyarihan ng gospel na baguhin ang buhay ng tao. And it will encourage others na manampalataya sa Panginoon. And commonly sa mga tao, you know, many people wants division, magkahiwa-hiwalay. Kung bakit na karamihan magkahiwa-hiwalay, because may mga pagkakaiba, may mga differences. Ngunit, sinasabi sa atin dito, hindi ninyo maaakit ang mundo kay Jesus kung ang mga Kristiyano ay hindi lang kakaisa, kung walang unity sa mga mananampalataya. So, and Jesus know na ang mga trials, mga pagsubok na harapin ng kanyang mga alagad. And that's why pinag-pray niya ang kanyang mga alagad ng unity upang sila ay matulungan. Magtulungan. When there's unity, we support each other, we encourage one another, di ba? Kung may unity. Kung walang unity, then magkakaroon ng division, and ang iba ay manghihina, and maghihiwa-hiwalay. And so, there's need to be unity sa simbahan para mayroong palakasan sa bawat isa, encouragement sa bawat isa. Kailangan ng unity. Amen? So another thing na pinag-pray ni Jesus is ay kagalakan. Verse 13, tingnan niyo verse 13. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. So si Jesus ay nanalangin para sa kanyang mga alagad na mapuspos sila ng kagalakan niya. While they're preparing for their preparation sa paglisan ni Jesus sa mundong ito at bumalik sa God the Father. So ang kagalakan na ito ay nagmumula, sabi ni Jesus dito, mapuspos sila ng aking kagalakan. So saan nagmumula ang kagalakan nito? This comes from knowing Jesus. Pagkilala sa Kanya, kaunawaan sa Kanyang mga salita, and pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Diyan nagmumula ang kagalakan. Okay? So, ang kagalakan ito is not based on outward situation. This is rooted sa Word of God and sa iyong relasyon sa Diyos. Nakaugat ito, ang kagalakan nito sa salita ng Diyos at sa relasyon mo sa Diyos. And so, Jesus wants them to be filled with joy, and this will give them strength and inspiration na magpatuloy despite sa mga pagsubok na kanilang kaharapin, upang manatili silang tapat sa Panginoon sa kanilang paglilingkod. And kung iniisip mo, there are people na iniisip nila, killjoy naman ang Diyos, killjoy. You are wrong. Hindi killjoy ang Diyos. In fact, in His prayer, sabi niya dito, anong sabi niya? Mapuspos kayo ng kagalakan ko na nagmumula kay Jesus. Okay? And the problem is, mayroon kang ibang definition ng joy. Joy na panandalian ang iyong definition. At hindi joy, tunay na kagalakan na nagmumula sa Panginoon. And that's why you conclude, killjoy. But you're wrong. Kasi God wants you to have joy. Mapuspos ka ng kagalakan.
And here, sa prayer mismo ni Jesus, ang kanyang prayer, again, is magkaroon ka ng joy na despite ng mga challenges, persecution, ang joy na yan ay nananatili. Nananatili. Iba yung happiness, pati yung joy. Yung happiness is based sa outward na situation, based sa mga material na mga bagay, based kung natutupad ang mga expectation mo, pero yung joy nananatili siya despite sa mga trials, mga paghihirap sa buhay, nananatili siya. Okay? So, He wants you to have joy. And ang layunin ng Diyos, palaging goal niya palagi is to give you joy, na kung saan mula sa Kanya, true joy na hindi kailanman mawawala. Another prayer ni Jesus para sa kanyang disciple is to sanctify them, or ibukod para sa banal na layunin. Verse 17. And so Jesus prays, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. So dito, sa English translation, sabi, sa Tagalog, inano na siya, ininterpret, ibukod. Sa English version is sanctify them. And that is exactly the meaning of the word sanctify. Ibukod, italaga, ihiwalay para sa banal na layunin. Ang gawaing banal. To sanctify them, to make them holy. Nais ni Jesus ng kanyang mga disciples na may talaga sa gawain, sa layunin na para sa Diyos, ang layunin ng Diyos. So pinag-pray niya ang kanyang mga disciples na ma-sanctify, mapabanal sa pamagitan ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay ang salita ng Diyos. Pinag-pray ni Jesus ito para sa kanila dahil alam niya kung gaano kahalaga ang mamuhay ng ayon sa katotohanan ng Diyos. Mahalaga na mamuhay ng ayon sa katotohanan ng Diyos habang they're fulfilling their mission dito sa mundo. And through sanctification, sa pagpapabanal sa kanila sa katotohanan, they will be prepared at, lalakas ang kanilang espiritu to proclaim the truth, the Word of God, at, makayanan nila ang mga pagsubok. And even today, this is the prayer of Jesus sa iyo at sa akin. Protection, unity, pagkakaisa, kagalakan, and kabanalan para magamit ka sa kanyang banal na layunin. Amen? So lahat ng ito ay mahalaga sa kanya. And in fact, kahit ngayon siya ay nag-i-intercede para sa atin. The Bible says na ang Diyos ay namamagitan sa atin. Even nandoon na siya sa langit, nag-i-intercede siya, namamagitan siya sa atin. Between sa atin at siya ay namamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Now, another, pangatlo ay pinag-pray ni Jesus tayong lahat ng mga mananampalataya. Anong pinag-pray niya para sa lahat ng mananampalataya? Verses 21 to 23, pinag-pray din niya ang unity ng simbahan. So, same sa verse 11, di ba, na sa prayer ni Jesus para sa kanyang mga disciples, unity. And this is also his prayer para sa atin, pagkakaisa. Verse 21, tingnan nyo po. Verse 21, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa inyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, underline that word, sinabi ni Jesus na gayon din naman, maging isa nawa sila. So, Jesus compared his relationship sa kanyang prayer dito ay kinumpara ni Jesus ang kanyang relationship sa Diyos Ama at ng Diyos sa Diyos Ama sa ugnayan ng mga mananampalataya sa Diyos. This is exactly the same dahil ang relasyon ng Kristiyano sa Diyos, this is not exactly the same because ang relasyon ng Kristiyano sa Diyos ay iba sa ugnayan ng Diyos Ama at Anak sa Holy Spirit, sa Trinity. Ngunit Jesus wants to point out na ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay magpapakita ng uri ng pagkakaisang mayroon ang Ama at Anak. So, every believer ay dapat na nagkakaisa kay Kristo. Mayroong unity. Maaring meron tayong mga differences kasi iba-iba yung mga background natin, may mga differences tayo. Maliliit lang naman yun, mga secondary issues. Ngunit binubuklod dapat tayo ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Church? This doesn't mean na you just ignore ang kasalanan or you hide every sin
But this mean na sa kabila ng mga pagkukulang natin, sa kabila ng mga pagkakamali natin at sinful nature ng tao, we can still say sa ating kapatid, yan ay kapatid ko pa rin kay Kristo sa kabila ng kanyang pagkukulang, pagkakamali. Amen? So, yes, may kasalanan siya, may kahinaan siya, may mga pagkukulang, but nasasabi mo pa rin ang pananampalataya ninyong taglay kay Kristo at pag-ibig ni Kristo ay mas malakas kaysa sa anumang bagay na maaaring maghiwalay sa inyo. Your faith and ang pag-ibig ni Kristo ay mas malakas. Okay? So, sa pananaw ng mundo, di ba? Sa pananaw ng mundo, yung friendship, at ang, pakikisama and unity, madalas tungkol lang sa pagsunod sa kung ano ang tanggap ng karamihan. Kung hindi mo accept, kung hindi mo accept kung anong tanggap ng karamihan, then ikaw ay parang isolated, hindi ka pwede sa amin. So, walang tunay na kapatawaran o tinatawag na love covered the multitudes of sin sa sanlibutan. So, through unity ng simbahan, ang pagkakaisa ng simbahan, this is a powerful testimony about sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Totoo na tayong lahat ay nagmula sa iba't ibang background, karanasan, pagsubok, ngunit ito ang tunay na hindi ito naglalarawan. This does not define us kung sino tayo. Amen? Hindi ito naglalarawan kung sino tayo. Ang ginawa o ang gawa ni Kristo sa ating puso ang siyang nagbibigay ng ating tunay na pagkakilanlan. That defines us, ang ginawa ni Kristo sa ating puso. And dahil ito, this is a powerful testimony na kung mayroong unity sa church, powerful testimony sa mundo, sa mga unbelievers. Kaya sinabi ni Jesus, upang ang salibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, the prayer of Jesus is unity for the church. Hindi lamang basta yung magkaroon na pagkakasundo, pagkakaunawaan, kundi maging salamin ng kaluwalhatian o makita ang kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Verse 22, Luke verse 22 with me and 23. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang binigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. So, Jesus wants na ang kanyang kaluwalhatian at pag-ibig ay makita sa pagkakaisa ng simbahan. Ang unity ng church ay higit pa yun sa magkasundo or ito ay tungkol sa pagpapakita ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang unity ng church na kung saan nagpapahayag ng kaluwalhatian at pag-ibig ni Kristo, this gives powerful testimony sa mundo. This is a powerful testimony. So, another prayer ni Jesus para sa atin is to enter into His presence. Verse 24 to 26. Luke verse 24. Let's read it. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama na kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng salibutan, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. So through Jesus' death on the cross, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay para sa mga nanampalataya is tayo one day ay harap sa presensya sa kanyang kaluwalhatian, sa presensya ng Diyos. So praise God. Praise God. Purihin natin siya ng buong puso, buong buhay natin, buong tinig. That's why when we worship, we praise God, we give our best. Jesus gave His best on the cross. Amen? So we give also our best na purihin ang Diyos. Sambahin siya, luwalhatiin siya. And again, ito yung napakaganda na kung saan we will see His face, we will be with His presence,
And we will have joy magpakailanman. And we need to remember na ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay hindi nagmumulang sa langit. Para sa mga mananampalataya, ito ay nangyayari na ngayon. Siya ay nalalanahan din sa atin. We feel His presence. We know that His presence is with us. Amen? So even today, nararanasan na natin ang presensya ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa one day na makakasama natin ang presensya ng Panginoon. Even today, if you are a believer, if you are Christian, born again Christian, nakipag-isa na kay Kristo, nararanasan mo na ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Nananahan siya sa atin, at dahil siya ay nasa atin, nararanasan natin ang pag-ibig niya ngayon mismo. Ngayon ay nararanasan na natin. Sa madaling sabi, ang karanasan ng karanasan sa pag-ibig ni Kristo ay hindi lamang isang bagay na ating hinihintay. Yung karanasan sa presensya ng Diyos ay hindi lang isang bagay na ating hinihintay. Para sa Kristiyano, ito ay isang katotohanan nararanasan na natin ngayon pa lang. Ngayon pa lang nararanasan na natin ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig. Amen? So this concludes us that, sa prayer ni Jesus, pinakita sa atin sa kanyang prayer na ang kanyang prayer is about sa kaluwalhatian, ang kanyang prayer ay para sa ating kabutihan, and ang simbahan o mga mananampalataya ay palaging may pagkakaisa, magkaroon ng unity. So he prayed for us para sa ating kabutihan. And church, nawa tayo ay nahikayat sa pananalangin. And kung love ni Jesus palagi ang manalangin, sa Diyos Ama, ipanalangin tayo, bakit hindi natin mamahalin din na manalangin sa ating Diyos kay Jesus? Now, this encourages us na to love prayer. Jesus loves prayer. He loves praying. And so the question is, how about you? Do you love talking to your Father? Palagi? Excited ka ba palagi na makausap siya? Kausapin siya? To be honest, kung magiging honest siguro, many of us lack of prayer siguro. Lack of prayer. Church, Jesus loves praying. Jesus loves to talk to His Father. Nawa ay ibigin mo rin makipag-usap palagi sa Diyos, sa iyong Ama sa langit. And sa iyong prayer, hindi lang palagi, yung prayer mo dapat yes, pwede natin ipag-pray ang ating sarili, pero hindi dapat sa mga prayer natin, puro na lang tayo. We should pray na maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. And pray for others. Panalangin natin din ang iba. And, we should also desire na ang pagkakaisa. And it should start sa prayer mo sa iyong sarili. Lord, help me, Lord, na palaging ma-involve sa iyong banal na layunin, sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan. It should start. You pray for others, Lord, bigyan mo sila ng unity. But how about you? Nakikipag-isa ka ba sa mga mananampalataya? So should start sa atin, Lord, help me na makiisa, na makita na ako ay sa aking buhay, yung nais mo na unity ay makita din sa aking buhay. Maluwalhati ka, Panginoon. At patuloy na lumago sa kaalaman at pag-ibig sa ating Panginoon at tagapagligtas.